Wala. Nasira ang isang sasakyang minamaneho ng isang pulis nang mahulog sa bangin sa gitna ng masamang panahon sa Balamban, Cebu kanina umaga. Ayon sa mga otoridad, galing sa bayan ng Asturias ang kotse nang maabutan ng baha sa barangay Kansumoroy. Tinangka nitong umatras pero natangay ng baha at nahulog sa banging mahigit 20 talampakan ang lalim. Nagkagalos ang driver na agad na respondihan. Ang ulan sa Balamban, dala ng bagyong Wilma na ngayon isa lang low pressure area. Magandang hapon po. Naaresto sa Navotas ang lalaking sangkot umano sa gang rape ng sariling anak na menor de edad sa Leyte. Ang mga kasama niya ng halay, mga kaanak din mismo ng biktima. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Nasabat ng PNP Maritime Group ang motorboat na ito sa Navotas. Target ng mga pulis, ang nakadilaw na lalaking isa sa mga pasahero ng motor bangka na patungo raw sana ng Bulacan. Gumamit siya ng rented bangka from Navotas Fishport and supposedly tatawid siya ng Bulacan. Apparently, sa binigay na description ng informant natin, doon sa kulay ng bangka, sa picture ng subject natin ay nagmatch naman ito. Sangkot ang suspect sa kaso ng qualified rape sa Leyte. May ilang taon na ang nakalilipas. Sa impormasyong nakarating sa PNP Maritime Group, ginang rape ng suspect ang anak niyang minor de edad kasama ang dalawang iba pang kamag-anak mismo ng biktima. Yung kanyang victim po ay ang kanyang panganay na anak doon sa probinsya ng Leyte. Actually, 3 sila na accused dito. Isa yung stepfather ng victim, isa naman yung tito or kapatid ng nahuli namin. And then itong last na tatay mismo ng victim. Accordingly, yung victim ay pinagpapalit-palitan ng stepfather, uncle at ng tatay. Ang amain ng biktima, pati ang tiyuhin nito. Una nang nadakip ng mga otoridad. Patuloy namin sinisikap na makuna ng panig ang pinakahuling suspect na nadakip. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Kahit may itinakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ang Agriculture Department, mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa NEPA Q-Mart, umabot po sa 350 pesos ang kada kilo ng laman, habang 420 pesos kada kilo ng liempo. Mas mataas po yan sa MSRP ng DA na 330 pesos sa kasim at pigi at 370 pesos para sa kada kilo ng liempo. Mas mataas din sa MSRP ang presyo ng karneng baboy sa retail market sa Maynila. Umabot kasi ng 400 pesos ang kada kilo ng laman, habang 450 pesos naman ang kada kilo ng liempo. Bahagya pang mas mahal sa karneng baboy ang kada kilo ng galunggong na umabot na ng 400 pesos kada kilo. Ang sibuyas naman 300 pesos ang kada kilo sa parehong mga pamilihan. At dahil palapit na nga ang Pasko, magpapakalat ang matauhan sa mga pamilihan para maiwasan ang hoarding, profiteering, panic buying at iba pang posibleng kaguluhan. 2 linggo bago ang Pasko, ramdam na ang Christmas rush sa Dinarayong Divisoria. At nakatutok si Dano Tingkongko. Masikip, maingay at matrafik ngayon sa Divisoria 2 linggo bago magpasko. Pero sa mga gustong makasulit sa pagbili, sadyang malakas ang hatak ng DB. Sina Sheila at Bel nga napagkasya ang 2,000 pesos na budget para may pangregalo sa kanilang Christmas party. Mga laruan para sa 20 bata, may natira pang pasalubong para sa anak. Ang mga laruan kasi at ibang pangregalo 35 to 200 pesos. Wala pang tawad yan. Sa damit pambata, merong 50 pesos. Wholesale price. Mas mura kasi. Kapag marami kang bibilin, mas mura talaga. Dito pwede kang tumawa, di ba? Sa iba naman, fix na yung prices nila. Si Jackie at asawa niya, DB rin ang punta pero hindi pa para sa pamasko. Wala mo pang Pasko. Kailan mo plano mo bili noon? Pag nakuha na yung 13-month pay. Wala pa eh. Uy, tagal-tagal pa eh. Pero kung halimbawa nakuha mo na yung 13th month pay mo, nasa magkano magiging budget mo? Pang syempre, Pamigay, ganyan. siguro, Alisin mo pagkain ha? alisin yung pagkain, pang pamigay lang. Mga pang-gift, siguro mga 7 kilo.
Mula pang regalo hanggang palamutit, pambalot nandito na. Ang wrapper na 20 pesos for 5 pieces, lahat na ng klase. Pati paper bag na 10 to 15 pesos kada isa, depende sa laki. Kung peperahin na lang ang pangregalo, may mga angpaw na mula 1 peso sa laking kasya barya hanggang 3 for 100 para sa pinakamalaki. Kulang pa ba ang dekorasyon sa bahay? Pwede pa maghabol ng Christmas tree dito na 2,500 hanggang 5,000 pesos, depende sa laki. Tadta rin yan ng mga pasabit na 3 for 100 hanggang 600 pesos na pack of 12, depende sa budget. May mga taka rin na 100 hanggang 150 pesos, ikaw nang bahalang magpinta. Ang ibang palamuti na mula 150 to 400 pesos, pwede pang tawaran. Pinapaubos na kasi ng ilang nagtitinda. Ang bintahan kasi mababa na, bagsak na be. Kasi sa dami-dami na nagtitinda at saka marami online. Ang mga kalakal namin may 250 na lang nga, may 200 na lang nga, basta may bibenta. Para sa GMA Integrated News, danating ko nakatutok 24 oras. Full of blessings ang 2025 para sa Mr. and Mrs. na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz. Ang nilulook forward nila for 2026, alamin sa chika ni Bea Pinlac. Brought me to the most beautiful reward. From tying the knot, opening a new business, and traveling para sa kanilang honeymoon, full of blessings ang 2025 para kanila E.A. Guzman at Shaira Diaz. May pinaghahandaan na raw ang newlyweds for 2026. Planning to have a baby. But no pressure. Yeah, no pressure. Kung yung bibigay ni Lord, di ba? Pero yun talaga yung goal namin is to have a baby. This our very own coming 2026. bundle of joy. Yes. Sana. Back to working out na rin sina E.A. at Shaira na sinimulan nila by doing their first fun run together. Kailangan namin bumalik ulit sa pagiging fit. Diba? Siyempre, mahal din namin yung work namin and then mahal din namin isa't isa. Ang pinakamahalaga doon, siyempre nagpe-prepare na kami, 'di ba, sa ating family, 'di ba? Malapit na, malapit na. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.